Okay, mga kapatid, welcome back po sa Rosadio Vlog. Bigyan natin ng reaction, yung opinion, yung Pulburon video. Nilabas ni Maharly ka sa New York at saka sa Vancouver, Canada. Base doon sa rebat o debunk yung DILG at saka ng DND, Gibo, Chodoro. Fake daw po yun, fake daw. Malinaw, di ba? Fake naman yung sinabi nila sa press conference nila. Diba? Fake daw yung deepfake. Diba? Base kay Maharly ka, bago niya nilabas yung Pulburon video, authenticated. At hindi naman niya ilalabas yung authenticated yun para ibigay lang sa kanila. Depensa niya yan di ba? Depensa niya yun, tapos isa sa mga siyempre strategy niya yan. Ano ibibigay niya yung barahan niya, di ba? Ganun lang naman yan, barahan ka. Labanan niya ng yan, yung tinatawag na high-tech, yung mga malulupit na kasi may mga na yun, natitrace na kung fake siya o hindi, yung talagang deepfake siya, di ba? Pero doon sa nakita ko, both side, niribat kasi ng DILG yan dinibunk nila yung nilabas sa Pulburon na hindi raw si BBM. Ang layo sa tainga sila nag-base, di ba? Na malayo daw yun doon sa kay BBM, malayo. Tapos sabi naman ni ES Bersanin, Koreano daw yun. Siyempre bata pa po yun. Pero base doon sa nilabas nila, yun ang mahirap doon yun. Nagkuha kagad sila, nagbigay kagad sila ng tinatawag na kasiguraduhan na fake daw yun. Hindi pa nila na-examine, di ba? Wala pa silang isinagagawang examine ng mga yung tinatawag na expert sa forensic expert, tapos hindi pa sila nakakapag-examine sa tinatawag na mga IT expert kung talagang fake yun, di ba? Kaso nagbigay na kagad sila ng komento regarding doon. Yun yung naging para pumasok sila sa sa patibong ni Maharly ka, di ba? Kasi nga, di ba, kagad sila nagbigay ng statement, hindi pa nila sorry sa mga expert, sa IT expert, sa forensic expert, yung video na yung kung fake ba siya o hindi. Yun lang mabigat doon. Siyempre, siya, recorder yan. Diba? Magagamit ni Maharly ka yun. Kasi base sa kanya, authenticated yung ginawa, yung yun. Tapos, ang napansin ko dun, medyo siya abogado yung dalawa yung si Abalos, si Gibo, abogado. At saka top notcher yan si Gibo. Idol ko yan. Abogado, pero parang nakita ko doon, parang ginawang sisiw sila ni Maharly ka. Regarding doon sa mga kasi yung debunk nila, medyo, yun, chinalis nga po sila na, sige, demanda nyo ako, diba? Bigyan sila ng 3 days. Kasi hindi naman maglalabas talaga siya ng ganyan ng katindi. Gobyerno yan diba? Maglalabas ba ng yan na hindi siya sigurado? Diba? Parang nagpapakamatay siya dyan. Kaya naninigurado rin yan. Talagang base sa kanya, authenticated yan. Pero base doon sa press release na ginawa ni DILG, yun, pinasubalian nila na fake nga po yun. Tapos another press conference sila sa ABS-CBN na pinangunahan ng NBI yata yan doon. Ilatag nila doon yung ganun, pinagbasihan yung tainga, diba, yung tainga. Pero rebat naman ni Maharly ka, kasi napanood natin both side yung dalawang na yan magkasunod, napanood natin both side. Yung rebat naman ni Maharly ka, bakit dyan lang kayo nakapag-concentrate sa tainga? Yan ang mabigat doon, di ba? Kasi ang tinatawag na forensic expert ng mga, di ba, yan, kailangan patunayan mo, hindi lang sa tainga, lahat ng mukha yan, nakabase pala. Base sa mga nagpo-forensic, yung kilay, yung talokap na, yung ilong niya, yung bibig, yung hugis dito, binabase nila yan doon. Lahat, hindi lang sa tainga. Yun yung rebat naman ni Maharly ka. Bakit sa tainga lang kayo tumingin? Minsan yung angle daw, di ba? Yung angle ng base sa picture, pag gumanon, ninipis nga naman yan.
pag ginanon, kakapal siya, di ba? Ganon. Iyon yung rebat naman ni Maharlika doon sa nilabas na press conference na pinangunahan ng NBI kasama na ni Abalos. Bali ang kwan doon, nakita ko doon, tama nga naman, di ba? Bakit kailangan sa tainga lang mag-concentrate o mag-focus doon sa kwan? Kung gusto mong i-rebat yan o, di ba, i-debunk yan, lahat dapat ng mukha, pati buhok, pati yung hugis ng mukha, yun daw yung sa forensic expert, base kay Maharlika, na may nakausap naman si forensic expert yan, IT. Tapos, yun nga, masalimuot tayo nag-o-opinion lang naman doon sa mga nilabas nila mga kwan. Napanood naman ng buong Pilipinas yan, ng buong mundo, di ba? Doon lang tayo nagbabase yung kwan na yan. Tapos, may inilabas si Jojo Di Guzman, diba? Yung deepfake apps, di ba? Ayun ang matindi doon, di ba? Kasi yung video isinalang niya, nakadalawang salang niya si Jojo Di Guzman Yung isinalang niya yung video ni BBM doon sa deepfake na apps na yon, talagang yung kay BBM walang deepfake, wala. Talagang 82-83% ata. Di ba? Ibig sabihin hindi siya fake. Tapos, nung isinalang yung video na ginawa ng tatlong mukha, Digong, Baste, Bifi Sara, isinalang ni Jojo Di Guzman, nakalagay doon, suspicious. Kung pagbabasihan mo daw yan sa mga bagay na yan, yung tinatawag na para mapatunayan mo na hindi fake, mas mataas yung credibility ng deepfake na apps na yon. Kontra sa mga avatar, di ba? Meron na avatar doon Kontra sa mga avatar, talagang daw siya. Magandang pagbasihan yung sa na yan. Kaya lumabas, ang peke doon, yung tatlong mukha, yung may Digong, may Baste, may Bibi Sara, talagang suspicious ang nakalagay doon. Talagang hindi talaga siya iyon ang video na yon. Pero yung BBM na isinalang niya, tayo nagbabase lang po doon sa inilabas ni Jojo, di ba? Hindi tayo nagbibigay ng ano pa mang conclusion, di ba? Nagbabase lang tayo doon. Nung nilabas niya yung BBM, yun. Hindi raw siya fake talaga. Talagang original na video na yun. Yung base sa nilabas ni Jojo Di Guzman. At doon siya nagbase doon sa apps na yun, di ba? Tayo, nire-reaction na lang natin kung anong nakaganapan ng mga fresh conference at yung rebat ng Maharlika at yung rebat nila DILG, Ben Abalos at saka ni Gibo, di ba? Doon sila. Ang maganda lang nagawa ni Kwan doon, parang naipasok ni Maharlika bilang patibong. Yung bagay na yon at nagbigay kaagad ng reaction yung dalawa, yung DILG at yung DND na AI, fake daw siya. Hindi talaga totoo, hindi siya. Yun, nakapagbigay kaagad sila ng ganong statement, hindi pa nila napapasuri sa mga dalubhasa, sa mga expert, sa mga, di ba, sa mga forensic expert, hindi pa napasuri, pero nagbigay na sila ng conclusion, di ba? Doon sila nayari. Doon parang tingin ko, parang lumamang si Maharlika doon sa rebatting na yon, di ba? Lumamang si Maharlika doon. Bakit? Tama nga naman. Paano mo masasabi na fake yung video na yon? Expert ka ba? Expert ka doon sa larangan ng mga ganon, sa mga video, o expert IT ka ba? Forensic expert ka ba? Gibo o DILG Abalos. Doon sila parang nagkaroon ng lamang si Maharlika. Bakit? Niribat niya. Expert ba kayo? Napasuri niyo na ba yan? Ba't masasabi yung fake? Base sa kanyang nakita lang, di ba? Base lang sa nakita nyo. Opinion nyo po yun sa mga tainga-tainga, pero opinion ba ng expert yun? Hindi siya opinion ng expert. Bakit? Hindi naman kayo expert regarding do sa usapin na yun. Di ba? Ganun lang po yun. Parang lumamang, ito, base lang sa opinion, sariling opinion. Parang, di ba? Parang ginawang sisiw yung dalawa ni Maharlika. Ganyan kalupit yung Maharlika, di ba? Yung meron siya mga bagay na may mga surprises siya, di ba? May mga surprises siyang inilalabas, di ba? Kaya lumamang, sa tingin ko ba, sa akin ko lang, opinion ko lang po ito, lumamang si Maharlika doon. Bakit? Yung kanya, pina-authenticate niya before niya i-play. Di ba? Mayroon siyang pambala. Yung dalawa naman, nag-debunk nga agad yung nilabas sa video,
At pinasubalian na fake daw sa tainga, si Gibo, di ba? Magkaiba. Mas lamang naman siguro si yung may authenticated, kontra naman sa pahayag na fake daw, pero wala pa naman examination ng mga expert. Kaya doon ko nakita na lumamang doon si Maharlika regarding doon sa usapin na yun. Bakit? Meron siyang sinasabing authenticated. Bakit sabi niya, ba't hindi nilabas? Yung authenticated na yan, hindi nilabas. Sabi niya, ba't kayo lalabas? Sabi niya, baliw para ilabas ko yung authenticated na ginawa ko? Kayo mag-proof, di ba? Hinamon niya yung BBM, o hinamon niya si DLG at saka si Icon. Idemanda niyo ako, hintayin ko kayo, makipag-ugnayan sa US. Idemanda niyo ako, parang ganun ang hamon ni Maharlika. Para magkaalaman na, di ba? Para magkaalaman kung fake siya o hindi, fake siya o hindi. Willing naman siya. Yun na mabigat doon. Yung china-challenge ka, pero parang hindi tutugon. Tingin ko lang, parang hindi tutugon. Sana matugunan para maliwanagan natin mamamayan. Makita natin kung alin yung tama, yung mali. Pero ang base sa aking opinion ko, sana dito sa atin sa sana maipasuri sa talagang independent expert na mga IT, mga forensic expert, doon sa independent Kasi parang walang doubt. Kasi nga, kung susuri nga naman yung sa, siyempre, boss nyo yan eh. Sa PNP, sa NP, boss nyo yan, ilalabas nyo talaga, di ba? Pero di tayo nagkuha na, sabi, baka po, mekos-mekos, hindi wala tayo sinasabing gano'n. Ang sinasabi ko po, ay magkakaroon ng doubt ang mga Pilipino. Bakit? Siyempre, boss nyo yung, kaya magkakaroon siya ng tinatawag na salitang magiging bias, di ba? Pero hindi natin sinasabi na bias sila. Yung report nila, malamang tama nga lang. Pero yung likot ng kaisipan ng mamamayang Pilipino, magkakaroon ng doubt. Bakit? Siyempre, ipaninindigan mo yun na talagang fake yun. Kasi nga, di ba? Pero kung sa independent expert, siguro Japanese. Yan. Request ko lang, Japanese expert ng IT at saka ng forensic. Diyan niya ipatesting yan. Kasi wala silang pakialam sa Pilipinas. Wala. Sa US. Yung forensic expert, ikaw nila yan. Kita mo lalabas kung alin. Kasi, patas yan. Okay mga kapatid, salamat. Nabigyan natin ng kinain ng buo. Yung DLG at yung iwan ni Maharlika. Ang bigat yun, di ba? Kaya sabi ko nga, di ba? Yun lang naman. Nagre-reaction lang tayo. Doon base sa napanood natin na inilabas ng DND at saka ng DILG. At nilabas ni Maharlika ng mga debunk o mga tinatawag na, di ba? Paano pasubalian, paano atakihin yun. Thank you mga kapatid, salamat, God bless, at magandang umaga po sa inyo lahat.